Eto, at kausapin po natin yung pong mismong mga nagsagawa po ng survey, yung tugon ng masa survey. Hindi natin pag-uusapan na siguro ito. May sa infrastructure, malaki. Oo. Tugon sa kalamidad, okay. Proteksyon sa OFW, okay. Healthcare at kalidad ng edukasyon, okay. Pero nagulat po ako dun sa tugon ng pamahalaan sa kahirapan. Parang 6% lang ang natuwa ho dito eh. Dr. Guido David ng Octa Research ang nagsagawa po ng survey na yan. Makausap, Doc Guido David. Doc, kumusta ka na? Magandang umaga sa'yo. Yes, magandang umaga, Orly, as sa mga viewers. Lilinawin lang ho natin si Dr. Guido David, hindi po ito medical doctor para tanungin ninyo kung ano ang magandang gamot sa sakit ng ulo. Siya po ay, ano tawag niya? Mathematician? Doc David, tama ba yung term na yun? Yes, tama yun. At belated happy Valentine's Day. Hindi rin ako doctor sa puso. Sakit sa ulo nga, hindi hingi na sa'yo ng payo. Mamaya, tatanungin kita kung bakit marami Pilipino ang pabor sa heartache leave, ha? Anyway, Doc Guido, malinaw ba? Meron bang mga nakita ang Octa Research na mga dahilan kung bakit 6% lang ang positibong tugon sa mga ginagawa ng gobyerno para labanan ng kahirapan? Kaya ako natanong yan, Doc, may kaliwat kanan ng ayuda binibigay sa mga kapos palad ng mga kababayan natin, Doc Guido? Well, yes, banggitin ko lang na itong survey na-conduct noong December 10 to 14. Ito yung tugon ng masa fourth quarter survey ng Octa Research. 1,200 respondents nationwide at marami kaming resultang nakuha dito. At ito nga, isa sa mga results sa mga tinanong natin, yung satisfaction rating ng mga kababayan natin sa mga government programs. At isa sa mga pinakamababa, controlling the prices of basic goods or managing inflation. Yan yung 6% na nabanggit natin. So inflation talagang problema talaga yan eh. Mm-hmm. Tapos yung isa pa, yung reducing poverty, 14% nagsabi yun, niyan. 14% tugon ng pamahalaan sa inflation and 14% sa paglutas sa kahirapan. Ayun, malinaw. Tama, 6% sa inflation, yes. Yun, yeah. Kasi totoo naman, it's real na nakikita natin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At pwede naman natin sabihin na hindi naman yan direct control ng pamahalaan dahil it's an international concern. I mean, kahit naman sa mga ibang bansa, may mataas din talaga. Buti nabanggit nyo yan. Mas mataas pa pala sa yung malalaki mga bansa tulad ng Canada at Australia, mas mataas pala inflation doon. Tama yan, Orly. At yun nga, dahil sa world market, yung paggalaw ng presyo ng oil at ng mga ibang mga basic goods dahil patuloy yung gera sa Ukraine at Russia at ngayon yung sa Israel at saka sa sa Palestine ay may conflicts din doon. So, hindi madali yung buhay natin sa ngayon. Pero, ayun nga. Pero yung isang nabanggit nga, yung reducing poverty, 14% lang. At totoo rin naman, although nabanggit niya, namimigay tayo ng mga ayuda, naman yan, short-term solutions yan. Hindi naman nawawala yung poverty. Kahit nagbigay tayo ng tulong sa mga mahihirap, nakatulong yan. Na-appreciate ng mga kababayan natin. Pero, di ba, sabi nga early give a man fish, eats for a day, teach a man to fish, for a lifetime. Yun yung gusto natin, mga long-term programs din na makakatulong malusutan yung kahirapan ng mga kababayan natin. Ibig sabihin ba, nakikita nyo ba na batay sa inyong survey, itong 14% na binabanggit na hindi kontento sa paglutas sa kahirapan, nangangailangan ba ito sa tingin ninyo ng karagdagan pang mga programa ng ayuda? Sa tingin ko, Orly, yun nga, we should focus more on long-term solutions. Hindi ko sinasabing tanggalin natin yung ayuda. At syempre, pang long term dapat pangmatagalang tulong na may bibigay sa mga mahihirap. Yes, kasama diyan at masaya ako na nakita ko na yung isa sa mga matataas yung sa education, providing quality primary and secondary education, 75%. Isa sa mga long-term solutions natin. Kasi pag edukado ang mga kababayan natin, yan, makakuha sila ng mas magagandang mga trabaho. Pero isa lang yan. Systemic yan eh. Kasi
dapat may mga government programs tumutulong din sa mga businesses. Meron naman tayo, pero yun nga, yung ano natin, mga incentives natin sa farming, sa small MSMEs, sa mga small businesses, matulungan din natin at yung sa presyo ng kuryente, baka medyo mahanapan natin yung solution yan kasi sinabi nga nila, kaya medyo mababa yung foreign investment sa atin. Isang problema natin, mataas yung cost ng electricity. So mataas yung cost to operate a business dito. Baka pwedeng mga solution yan or mga policies na makatulong sa long-term solutions natin para magkaroon ng trabaho, magkaroon ng mga businesses, magkaroon ng technology, yung education, para magkaroon ng hanap buhay yung mga tao. May nagtatanong lang, ilang percentage ba sa inyong mga na-survey ang below poverty line? O kasi baka iniisip nila, baka natanong kung kontento sa mga proyekto pang mahirap, baka natanong yung mga nasa middle class hanggang class A and B na kalimitan talaga, hindi talaga nakakatanggap ng tulong pero hinihinga ng buwis. Dok. Well, ano naman to, sir, Orly, yung surveys randomized siya. So, ibig sabihin natanong yung lahat ng socio-economic classes. Ang base doon sa isang tanong namin about self-rated poverty. Nasa mga 46% yung nasa poverty. At least self-rated poverty. DNE, class DNE ba tawag doon, Doc? Yes, karamihan nasa DNE. Yung sa mga self-rated poverty. So, nasusukat din naman natin. And it's across the board na Pero syempre, kahit naman yung mga nasa ABC, yun nga, may opinion pa rin naman sila. Baka may mga nakilala sila nasa DNE. So, nabibigyan rin naman nila ng proper context sa tingin ko, yung mga sagot. Good. Panghuli na lang, Doc, kasi yung inflation, ito, 6%. Na ibalita recently, nito nakaraang linggo lamang, yung narinig nyo na siguro yan, Doc, yung bigas sa halip na pera para sa mga beneficiary ng 4Ps. Isa sa mga opisyal ng DA nagbanggit, yung pagbibigay ng bigas na yan, bukod sa yan ang talagang tulong na magandang maibibigay sa mga kapos nating mga kababayan, makakatulong din yan sa problema ng inflation. Alam natin, ang bigas, 22 to 23% ng inflation rate nakadepende sa takbo ng presyohan ng bigas. Kaya nga lang, parang kung tutugon sa inflation, kung mananatiling mahal din naman ng bigas, I don't think makakatulong ito dahil baka ang mas makita pa natin yung mga binibigay na bigas sa mga 4Ps beneficiaries, doon na bumibili yung mga may perang pambili ng bigas. Well, of course, yung mga solutions natin, wala namang magiging perfect na solutions. And ito, opinion ko lang naman. Pero hindi naman siguro siya makakatulong per se sa inflation, yung pagbigay ng bigas sa 4P. Baka makaubos pa ng pera ng gobyerno dahil pandagdag dyan yung logistic, pagbiyahe, pagdala doon sa mga pagkakalooban, at yung warehousing ng mga bigas na yan. Baka nga masira yung ibang pag hindi ma-distribute properly. Pero in theory naman, okay naman yung baka naman mahirap lang ma-implement kasi para sa akin, at least kung binibigyan natin ng bigas kaysa pera. Yung pera baka mamaya gastusin sa kung baka pambili ng minsan, di ba, yung iba pinapangsabang yata yung pero sa totoo lang, kung talagang halimbawa, bigas man ang ibigay mo, ibebenta yan kung talagang gusto nilang dalhin sa hindi dapat. May paraan Ang kailangan na talaga dyan, sapat na pagbabantay. At tinututukan ng mga social workers sa bawat lugar, kasama yung barangay. Kung totoo man na may mga ganyan talaga. Kasi may mga nahuhuli naman talaga pagkatapos na ma-receive yung 4Ps, punta ka agad sa Bingguan, sa Tongitan, iba sa Sabungan. Tama yung Orly. Wala naman talagang solution na perfect. At yun nga, kailangan yung implementation maayos sa kahit anong programa ng ating gobyerno. Alright. Magsasurvey daw kayo kung talagang kinakailangan pa ng mga Pilipino ang heartbreak leave. Ako, pag may problema sa puso, si Doc Gidulang tatawagan ko, di ko na kailangan mag-leave. Well, sana kung hindi siya si Professor Ranjit, kung hindi si Dr. Michael T. Alam mo, pag ganyan mga problema sa pag-ibig, mga taga-Octa Research makakatulong mo sa inyo.
saan may maitutulong kami. Pero yun nga, universal yung problem sa pag-ibig. Pero yun nga, baka sa ibang panahon pa din natin pag-usapan. Baka in consultation, magandang usapan yan rather than sa survey. Huwag din natin idaan sa survey, Doc. Alam naman natin kung anong kailangan ng mga yan. Pag ikaw ay dumaraan sa matinding hamon, ang kailangan lang dyan merong makakausap. Tama yun. Actually, kailangan ng mga may makikita kang taong makakaunawa sa iyo. Yun lang tama yun. Actually, early, yun nga, siguro sa sunod mapag-uusapan natin. Next Valentine's Day. Yes, related din yan sa mental health kasi yun nga, yung mga schools, yung mga guidance counselors nila, kinukulang tayo. So kasama yun sa mga programa na dapat tugunan. Yung may mga kausap, yung mga kahit yung mga bata. Lalo na yung mga bata. Dapat pala nag-uusap tayo 4 days ago pa o 5 days ago, no? Doc, maraming salamat. Good luck sa inyo sa Okta Research at sa mga susunod na survey. Makikibalita uli kami, Doc Guido, ha? Of course. Maraming salamat din at magandang umaga. Magandang umaga po. Yan, si Doc Guido David po ng Okta Research, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.